is expected because we saw it early on with their attacks to my office, no? Kasi technically, ang Vice President ay isang spare tire, diba? Ito yon. So, hindi ko inisip na aabot siya sa punto na pati yung trabaho ko ay maaapektuhan at pati yung pagtatrabaho ko ay pilit nilang parang i-clip yung wings ng Office of the Vice President to help our countrymen. So, yun ang hindi ko in-expect. At hindi ko rin in-expect na aabot sa ganito yung bayan natin na wala nang nangyayari. As Walang direksyon. It seems that we're on a road to perdition, and right now, I think it's hopeless. I don't see any road going back to that road where there was unity and continuity of the legacies of the President. Wala na yun. Wala na yung continuity, yung sinasabi ninyo, continuity, unity, wala na yun. Tapo na yun sa basurahan. Nabudol nga eh. Tingnan mo alam mo si Inday Sara, gusto niya po talaga burahin yung parang nakasanayan na ba nating mga Pilipino at nalalaman nating mga Pilipino na na-witness po natin ba na kapag ikaw ay Vice Presidente ay spare tire ka lang. Yun ang nakikita ko kay Inday. Kaya siguro si Inday Sara sanib pwersa na lang dito kay NGWM para makita ng mga Pilipino sa buong mundo na hindi lang pang spare tire ang Vice Presidente at napatunayan niya yun. Noong hanggang ngayon, di ba? Napatunayan niya nung pag-assume niya sa pagiging Vice Presidente at pagiging Deputy Secretary, pinatunayan niya na hindi lang spare tire ang Vice Presidente. Kagaya ng nakaugalian nating mga Filipino. May silbi rin ang Vice Presidente. Kasi nga, tungkulin kasi ng Vice Presidente, kung ang Presidente ay nagmalfunction na ba, no? Gumigiwang na, hindi na kayang gampanan ang kanyang tungkulin sa pagka-presidente, saka papapasok ang Vice Presidente. Yun na nga, literal, spare tire lang. Pero hindi yun nakitahan natin. Nagtrabaho si Inday Sara. Nung nagiging Deputy Secretary, maganda yung Department of Education, yung tinatakbo. At yung opisina ni Inday Sara, abot kamay ng maraming Pilipino. Walang pinipili eh. Kahit ano ka man, dilawang ka man, o ano ka man tao, basta Pilipino ka, pag humingi ka ng tulong sa Office of the Vice President, bibigyan ka talaga. Basta mag-comply ka ng mga requisitos at qualified ka. Ang problema nga, noong nagkaroon ng mga satellite offices, ang Office of the Vice President, ito po yung isa sa mga dahilan na nakita ni Tambaloslos at ni Baki at ni NGWM na banta sa kanila. Dahil masyado nang lumapit si Inday Sara sa mga mamamayan eh. Lumapit na sa taong bayan. Kumbaga nakalamang na eh. Nakalamang na si Inday sa kanila. Mantakin mo, Office of the Vice President, na tinaguri ang spare tire. Pero ano hong nangyari? Mas marami pang nagawa kumpara sa Presidente. Nagkaroon ng mga satellite offices, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinira si Inday. Tirahin natin to. Hindi pwede. Hindi pwedeng si Inday Sara ang sikat. Kailangan si Tambaloslos. Kailangan si NGWM. Kailangan si Palaka. Hindi man inisip ni Inday Sara na magpapasikat. Kasi nga, unity, continuity, yun ang ipinangako para sa bayan. Kaya nagtrabaho si Inday. Alam mo naman ang mga Duterte. Pagtrabaho, dinidibdib talaga pagsiservisyo Kaya gumawa sila ng paraan para mahatak si Inday pababa at mawala sa kanilang grupo. Na hindi naman kasi sumasakay si Inday Sara sa mga trip ng mga nakangiwi ang panga. Sa mga trip ng mga budlat ang mata
sa mga trip ng mga malaking tiyan, ng mga buhaya dyan sa Kongreso, na may mga SOP, ito, kurakutin natin to, ito yung budget, ito yung budget para sa pondo, pero ang ilaan lang natin, ganito lang. Ang matira atin, paghati-hatian natin. Ablado sila kasi hindi naman si Inday Sara ganon. Kaya sinira si Inday Sara. At tingin nyo ba? Yung kine-question kay Inday Sara ay totoong may corruption? Wala. Mismo na Commission on Audit na nagsabi, ito nang nangyayari. Budol nga eh. Tapos sasabihin mo na bubuksan namin ang pinto, handang makinig sa Office of the Vice President Inday Sara. Ulul. Sinong niloloko nila? Walang takas. Sa kanilang kasamaan ang lahat ng Pilipino sa ating bansa. Tingnan mo ito. Hindi ba ito ay gawain ng kasamaan? Ng kadimunyuhan? Putang ina, ikaw Pilipino ka. OFW ka. Nagtatrabaho ka ng maayos. Buwis buhay. Ang pagtatrabaho mo, iniwan mo ang pamilya mo para sa kinabukasan. Iniwan mo ang mga anak mo para makapag-aral. Magtrabaho ka sa ibang bansa. Kinalimutan mo, pansamantala, na may pamilya ka dito para makapag-focus ka ng pagtatrabaho dyan sa ibang bansa. Pag ikaw naman Filipino, nagsisikap ka, lahat-lahat, for what? Di ba ho, kayo mga OFW, kaya po kayo nandiyan eh. Sa bansang yan, kung saan man kayo, para po makapag-ipon ng pera. Ang problema, yung demonyong gobyerno, napakasakim sa kapangyarihan, napakasakim sa kaba ng bayan. Hindi pa nakuntinto. Gaguhin tayong lahat. Hindi lang tayo. Pati kayo, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Bangag, wala kayong takas dito. Kasama ka dito. Dadalhin tayo papuntang impyerno lahat. Makatarungan pa ba yan? My God, oh. Ayan, oh. Mantakin mo yan. Diyos ko. Mga OFW, kumusta savings ho ninyo? Putang ina, hindi pa ba sila dyan na, ano? Di ba sila dito nahihiya sa mga sarili nila? Hoy, Recto. Hindi ba kayo naalibadbaran dito? Hindi ba kayo naawa sa mga Pilipinong nagtatrabaho, dugot pawis, pagod, puyat, gutom ang inabot ng mga yan para magtrabaho at makaipon? Mga OFW, kayo tatamaan dito. Para sa akin, kayo ang tatamaan dito. Sa akin, okay lang. Wala naman akong ipon. Kayong mga nagsisikap dyan. Kung Ginoo naman tong gobyerno na to. Demonyo naghari, guys. Savings sa bangko, may 20% tax na. Anong tanga? No? Papayag kayo mga Pilipino. Ikaw, BBM supporter ka. Papayag ka. Tanungin tayo, prangkahan. Ang tanga mo. Ang tanga mong Pilipino kung papayag ka dito. Ikaw, supporter ka ni BBM, na posible naman. Pakainin ka ng tayo, kakain ka na lang. Saan ba kayo kumuha ng lakas ng loob na BBM pamor? Puta, nagpagod ka? Sa tanang buhay mo, nag-iipon ka ng pera, ilang years ka sa pagtatrabaho mo, at gusto mong magretiro ka, kasi may ipon ka na, pero magulat-gulat ka, Nimal, yung ipon mo, may kahati ka pala sa ipon mo, ang kahati mga buhaya sa gobyerno. Sarap magmura. Ano sa tingin ninyo? Maayos pa ba mga utak ng mga ito? Muntakin mo ha! Animal na talaga. Kuskus ka ng kubita sa ibang bansa.
Ala, double time ka sa tatrabaho. O anong ginagawa mo? Tipid ka, di ka na nga kumakain. O one day, one eat ka na lang para makatipid. Makapag-ipon ka, makapagpadala ka. Nung pag-ipon mo, pagdating pala ni Bangag, hito na lilimasin din pala. Ang tanga ng Pilipino pong papayag dito. Ang tatanga natin lahat. Putang ina, 20%, Bombay lang. No? Bombay lang, sir. My God. Sabi ni Susie Diala, iiwan ko ang pera ko dito sa France. Mas mabuti pa. Mas mabuti pa. Oh. Ay, pisang. Ikaw? Yung puwit mo nga, tunaw na. Yung puwit mo natutunaw na sa kakalinis ng kubita eh. Nakapag-ipon ka, pagdating pala ng panahon, si Bangag palang adunahan ba? Eh, yung mga nag-savings yan na milyon-milyon na, withdraw nyo na. Ang inumin naman eh. Yung mga buhaya, nakatawa oh. Sabi ni Bicab, daig pang Bombay kasi Bombay 10% siya. 10% lang ba Bombay? Sabi 20%, di ba? 5-6, no? Kung may 300k pala ako, sa bangko, 60 agad ang kukunin nila sa tax. Sa tubo, sa interest doon. Tuwang-tuwa ka nga, tumubo man lang yung pera ko, kapiranggot na nga lang, animal, oh. Sinusundan talaga ng buhaya. No? Saan kaya tayo lilipat ng bansa? Pwede bang maghiwalay na rin ang Mindanao sa Luzon? Wala na to, di na to malala na ho ito. Wala na, hindi na healthy ang Pilipinas. Masyado nang ginagago ang taong bayan. Marlica Investment Scam, nasa na? PhilHealth Funds, nasa na? GAA, Bicam, nasa na? Isip ko, ginawa ang daming pera pinaganap natin dito, no? Pati ipon. Ipon mo lablin si Bukawa, oy, kukunin nila. Puta ka, demonyoa naman yan. Wala bang kabusugan yan? Guys, ano? Pati yung mga siguro namamakla, yung mga namamakla, may tax na din yan. Kaya kayong mga namamakla, mag-iingat kayo. Pagod na pagod kayo, matatax, may tax din kayo. Matax talaga kasi mag-ipon ka eh. Bibi, tingnan mo ha. Butang inla, only in the Philippines kayo. Ganito ka-demonyo sila oh. No? Pag bumili ka ng pagkain, may tax. Tama? Pag magninegosyo ka, may tax, income tax. Sinari, maraming salamat sa pulay. Good evening. Mabuhay po tayong lahat. Diba ho? Pag sasakay ka ng sasakyan, may tax. Bibili ka ng gas, may tax. Lahat may tax. Nag-ipon ka, may tax pa din. Tax ng ina nila. Kaya ang resulta, mapatax ng ina nila, mapatax ka ng ina nila.